of you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing Para saan kaya yan? the goodness. Sana all my baby. Hello. Wala kasi ako makausap. Kaya, ayoko kasi gisingin yung asawa ko. Kasi, halos ngayon lang siya makakatulog. Kasi pinapantayan niya ako. Okay, so, birthday ni Madeline ngayon. Kaso, marami kaming plano na hindi na natuloy. January pa lang. Pero sobrang hirap na ng taon na to. Pag-pray natin, pag-pray muna tayo. Dali na. Wait lang. Lord, sana maayos ang baby, ang maging resulta ng ultrasound namin. Salamat po sa paggabay niyo at ligtas po kami nakarating dito sa ospital. Kung ano man po ang maging resulta ng ultrasound, itinataas na po namin sa inyo. Kayo na po bahala sa aming baby. Lord, sana po maging healthy po si baby pagkalabas at saka po thank you po sa sweet na bigyan sa amin. Magbibigyan mo day. Amen. Amen. Balitaan lang namin kayo later. Bye! Kalaban namin na yung baby ko ngayon na pinapabuntis ko ay merong encephalopathy. Di ko alam kung tama yung basa ko. Pero nakita sa ultrasound, yung ibang cases kasi, fluids lang yung laman. Yung sa baby ko, nandun yung brain tissues niya. Pwedeng maglabas niya. Hindi na siya tumagal. So, nag-folic acid ka ba during yung unang 3 buwan? Yes po, Doc. Nag-start po ako folic acid mga around 5 to 6 weeks po nung na-confirm po yung pregnancy. Oo, kasi importante yun dahil ang concern natin dito yung development ng brain. So, kailangan talaga lalo na ngayon na may history ka na ganito, pwede kasi maulit in the next pregnancy. So, at least ngayon, kaya na ginawa itong conference is for you to be able to understand ano yung mga possible complications and yun nga, risk of recurrence. Today, may mga balita kaming nalaman about sa baby and nag-decide kami na dito na lang gawin yung gender reveal. Diyan. So, may mga plano kami na hindi matutuloy. Diba? Yeah, Kailan? birthday ko. So, pag girl, That one. si Phoebe. Pag boy, I don't know. si Chandler. Joey. Chandler yan. Joey yan. Ay, si Chandler. Ay, yun pala si Chandler. Kunin mo si Chandler. Pag boy, si Chandler. Buti na lang marunong ko na magbasa. Wait Ano na lang. buksan? Ito, hindi, wait lang. Ito yung harap. Okay?
So, hanapin mo nandito lang yan sa gitna kung nakalagay boy or girl, okay? Huwag mo sasabihin, huwag mo sabihin. Ay, boy, wait ay, lang. girl. Huwag mo sabihin na. Pipikit Wait kami, lang. tapos sabi mo ready na. Oh, ilalagay namin sa kami, lagay mo sa kamay namin na nakaganto kami. Hindi, ganto tayo yan. Ba't ganun? Pikit ka, pikit. Pikit, baby. Huwag mo Baka sabihin, pikit. baby, dahan-dahan mo basahin sa isip mo na. Pag nabasa mo na, bigyan mo Bibigyan sa mo amin na. nito, ya. Okay na? Boy or girl? Hanapin mo lang, boy or girl. Sabi sa'yo eh. Ay, marunong ka na magbasa? Yeah. It's a girl na naman! It's a girl! Gusto yan ni Mama. Para It's a girl! para mararo yung laruan ko. It's Ay, a galing. girl. Si baby? Aya! Si baby Aya. Aya. Baby, Aya. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So, bukas, follow-up check-up namin. Tapos, yung asawa ko yan, kinakabahan. Iyak siya. Kasi dati, Check up kayo bukas. nung chinek-up kami dun sa una naming anak na makulit, kala namin check-up lang, diniretso siya sa labor. Tapos hindi nag-successful yung normal delivery kaya na si Yes. Eh bukas, check-up namin. Kinakabahan siya na baka mag-opening ano niya. So kapag ganun, mag-emergency CS kami. Kaya kinakabahan siya. Si Aya, malapit natin makita. Pag nag-open lang yung cervix Nag-open ko, na yan. Mamaya guys, i-open ko. Mag-ano yan? Na 9 cm agad sa akin yan. Hello. So, ngayon ay yan, 2:24 AM na and May 28. Malapit na kami mag isang buwan dito sa hospital. Ang dami na nangyari. So, nung pinanganak siya sa private hospital, under kami ng charity program doon. Tapos, ang nangyari is, hindi siya tinanggap sa isang hospital na dapat na-transferan siya. Nagkaroon ng mga problema. Ngayon, nahanapan siya ng bagong hospital and doon kami na-transfer ng May 8. Sakto discharge na din ako noon sa doon sa private hospital. So,
nakapagbantay din ako sa kanya dito after ilang days lang pagka-discharge ko. Tapos, naoperahan siya noong May 10. Nakakatuwa lang kasi naging successful yung operation. Ilang days din kami sa ICU. Nakalabas na siya ng ICU. So, ngayon, nandito lang kami sa regular ward. Naging problema lang talaga is yung incision niya nagkaroon ng build-up na bacteria. So, kinailangan niya mag-antibiotic for 10 days. Kaso, parang walang nangyayari. Nirefer siya sa plastics. So, magkakaroon ng wound debridement mamaya, mga bandang 8 a.m. siguro or 10 a.m. Maraming nagsasabi, lalo ng mga doktor, sobrang lakas daw niya, sobrang miracle daw. Kasi nga, na-survive niya yon. Sobrang lakas ng lungs niya. Nakakatawa kasi ilang araw lang after ng surgery niya, meron siyang video na parang tumatayo na siya. Ang galing kasi sobrang lakas ng mga buto niya. Tumatayo na siya. Ganun kagaling si Lord. Binigyan siya ng lakas. Kaya bigyan siya ulit ng lakas ngayon kasi nga mamaya magkaroon siya ng another operation. Hindi naman major operation. So, ayusin lang, lilinisin lang yung sugat niya. Ito siya. Ito siya. Hi, ang puti ko. Hi, baby. Tumaba na siya. Yan, tumaba na siya kasi sobrang lakas niyang dumede. Breastfeed na pala siya. Yes, breastfeed na siya. Nakakatawa kasi hindi ko in-expect na darating yung moment na yon sa buhay ko. Kasi nga, ang daming sinabi tungkol sa kanya na baka hindi siya ma-full term. Pero na-full term namin. Baka daw paglabas niya 1 day lang siya or 1 week. Pero po 1 month na kami. First time namin siyang nabuhat. Yung nakapag-breastfeed siya sa akin. Kasi akala ko talaga hindi ko na magagawa yung mga bagay na yun sa kanya. Sobrang daming akala. Pero by God's grace, nabigay niya sa amin yun. Napagkaloob niya sa amin yung mga moments na yun. Masaya lang talaga ako ng sobra. Oh, I will sing of the goodness of God.